14 years old lang ako noon nung pinagtrabaho nila ako bilang katulong kahit napakawalang hiya ng amo ko na palagi kaming pinapakain ng kapatid ko ng panis. Kaya uumpisahan ko tong kwento ko sa pinakamatindi kagad. Tawagin na lang daw natin siyang Althea at nagsimula daw siyang magtrabaho nung siya ay 13 years old pa lang. Nagsimula daw siyang mamasukan sa isang pabrika at nung siya ay nag-14 na, dito na daw po siya namasukan bilang kasambahay. Kasama niya daw pong namasukan yung nakakatanda niyang kapatid, hindi naman daw sila makaalis kahit sobrang walang yan ng kanilang mga amo. Dahil binali na daw ng kanyang mga magulang yung kikitain nila sa mga susunod pang buwan. Yung tatay daw ni Althea ay nakakulong sa kasong carnapping at yung nanay niya naman daw ay kakapanganak lang sa bunso nilang kapatid. Si Althea daw sana ang magbabantay sa nanay niya sa ospital pero pinalabas daw siya ng nurse dahil hindi raw pwede ang bantay. Walking distance lang naman daw ang layo simula sa ospital hanggang doon sa kulungan ng kanyang tatay. Kaya naglakad daw si Althea papunta sa kulungan at dito niya raw nakilala ang isang parakchi na tawagin na lang nating Noel. Nagkagustuhan daw sila agad ni Noel pero hindi niya raw alam na meron na itong sariling pamilya. Nangako daw si Noel sa kanya na tutulungan silang makalaya ang kanyang ama. Tinulungan naman daw po sila ni Noel at nakalaya nga ang tatay ni Althea. Pero ilang buwan lang daw po ang nakalipas ay bumalik na naman ang kulungan ng tatay niya dahil sa pananakit sa kanyang nanay. Pero ang pinakamatinding ginawa daw ng kanyang tatay ay ibinenta mismo si Althea sa isang Koreano nung siya ay 16 years old pa lang. Ang sabi daw kasi ng kanyang mga magulang ay ito lang ang kanyang maitutulong sa sarili niyang pamilya. Naawa naman daw kasi si Althea sa kanyang bunsong kapatid na wala man lang daw maigatas noon. Kaya kahit labag daw po ito sa kalooban ni Althea ay pumayag na lang daw siya at dumating daw po agad ang araw ng kasal. Nakasal daw po si Althea kahit siya ay minor pa noon dahil dinoktor daw po ng kanyang pamilya ang kanyang birth certificate. Hindi raw po natagalan ni Althea ang ugali ng kanyang napangasawa at palagi daw po siyang takot na takot dahil siya ay bata pa. Tumakas daw po si Althea dahil marami naman na daw nakuhang pera ang kanyang mga magulang pero hindi naman daw nila ito pinapahalagahan. Nalaman daw kasi ni Althea na yung perang pinagbentahan sa kanya ay ginagamit lang ng kanyang tatay sa bato. 17 years old daw po si Althea nung siya ay nakauwi na sa kanila at palagi pa raw siyang sinasaktan ng kanyang ama. Lalo na daw kung wala siyang maibigay na pera kaya sa edad na 17 ay pumasok daw po siya sa isang club. Pumapasok daw siya sa club tuwing gabi at nagtitinda naman daw siya ng isda kapag umaga. Kahit doble kayod na daw si Althea ay parang wala pa rin dahil sobrang hirap daw ng kanilang buhay noon. Kailangan niya daw kasing makapagbigay ng pera linggo-linggo sa kanyang mga magulang dahil kapag hindi ay mumurahin daw siya ng kanyang tatay. At nung minsan daw na hindi siya nakapagbigay ng pera ay binenta daw ng kanyang mga magulang ang naipundar niyang TV at mga alahas. Ilang taon lang daw po ang lumipas, yung nanay ni Althea ay nagdesisyon na mag-abroad. Iniwan daw po ang kanyang bunsong kapatid sa pangangalaga ng kanyang tatay na irresponsable. Ginagamit daw po ito ng kanyang tatay para panakot sa kanilang lahat para magpadala sila ng pera. Dahil pinipicturan daw po ng tatay niya ang kanyang bunsong kapatid na syusyuktayin pag hindi sila nagbigay. Sa ngayon po, Ate Say ay may sarili na akong pamilya at napakaswerte ko po sa asawa ko dahil napakabait at hindi nananakit. Ang masakit lang po sa parte naming mag-asawa ay gusto na po naming makasal pero hindi po pala pwede. Dahil naiparehistro pala nila yung kasal ko sa Koreano kahit minor pa ako nung mga panahon na yon. Kumuha po kasi ako ng Senomar at ayun nga, kasal ako sa kanya. Ang sakit lang kasi parang wala talaga silang pagmamahal sa anak, hindi nila iniisip na mangyayari to. Katulad ngayon na papaano na yung anak ko na parang lumalabas na parang anak ko siya sa labas. Sinubukan ko na rin pong humanap ng paraan para makontak si Koreano pero wala talaga akong makita. At oo nga po pala, yung mama ko ngayon ay nalaman ko na may lalaki at dalawa na po silang gumagamit ng bato. Ano po bang dapat kong gawin? Naawa na rin po kasi ako sa bunso naming kapatid dahil baka mapariwara. Hindi ko naman po makuha yung kapatid ko dahil hindi naman papayag ang aking mga magulang. Maraming salamat po, sana mabasa ang sulat ko at mapiling maikwento. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Siguro mas maganda kung pumunta ka ng public attorney's office. Wala namang bayad doon at pwede kang kumonsulta sa kanila kung may bisa ba talaga yung kasal nyo ni Koreano. Yung tungkol naman sa kapatid mo, kung gusto mo talaga siyang kuhanin, baka posible naman. Lalo na kung mapatunayan mo na nagbibisyo ang iyong mga magulang basta dumaan ka lang sa legal na proseso. Kasi ito yung dahilan kung bakit tayo may barangay sa ating mga barangay. Para yung mga problema na hindi natin kayang lutusin mag-isa, pwede tayong humingi ng tulong sa kanila. Kasi kung mangangahas kang kunin mag-isa yung kapatid mo, baka madisgrasya ka pa. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya graduate ka na, Gerald, pero wala siyang apelido. Maria Lorraine Profesel Miranda Corpus Kathleen Kudyamat. Kaya yun lang, kung low budget na cake, gawin mo na to. Bye-bye!